Kamusta pong muli mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambay mga kabayan. Komento po na inyong lingkod. Samahan niyo po muli ang inyong katambay. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po siyempre muna. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito pa, pag-usapan po natin muli mga katambay. Kasi, ang lagi po nilang issue ay puro po mga Duterte. Issue po ng mga Duterte. Magsalita lang po ang Duterte. Katulad po sa campaign rally, kailangan imbestigahan na po ang Duterte. Kailangan po i-impeach ang Sara Duterte. Kailangan imbestigahan ang confidential fund ng Sara Duterte, ang Vice President. Pero, kailangan din po natin pag-usapan ang pera po ng taong bayan, mga kababayan. Lalong-lalo po, ang napakatindi po na ginawa po yata nila sa ating reserve na ating kagintuan sa Central Bank, mga kababayan. Kailangan din pong malaman po natin saan po nila ibinenta ang tunito nila na nating ginto at ano po ang pinaggamitan at magkano po ang pinagbilan, mga kababayan. Hindi po ito binabalita ng mainstream media, pero si dating Pangulong Duterte ay binabalita na po sa atin yan. At ganun din po si Attorney Vic Rodriguez, na pinagtatakpan po yata ng Kongreso at Senado. Wala po silang imik dito. Siyempre po, pati ang mainstream media. Bakit kaya? Ibalik tanaw natin itong mga nakaraang araw at ito po ay nasabi na po ni dating Pangulong Duterte. Pero meron pong dinagdag dito si Attorney Vic, mga katambay, kung ano po talaga ang nangyayari, korupsyon sa ating bansa. At pati po ang usapin natin sa labas ng bansa, lalo po sa China, mga kababayan. Pakinggan po natin sila, ang dating Pangulong Duterte at si Attorney Vic, mga kababayan. Saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos a bill that would correspond with it, there's explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ang people dyan, pati ito. So, ganitong 25 tons. Alam ba ng military yan? Kanino ninyo binenta at magkano ninyo binenta? Dahil sigurado tayo, kung ngayon papalitan yung 25 toneladang ginto na ibinenta nila, abonado pa ho ang Republika ng Pilipinas. Abonado pa ho tayo. Mangungutang na naman yan. Bakit? Higit pong mataas ang presyo ng ginto ngayon sa bentahan o sa merkado. Wala po tayong mabibiling 25 tons ng ginto sa halagang pinagbentahan nila last year. Yan ay isang katotohanan. Dapat nila ipaliwanag yan. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po nyo yan, unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe ang naiwi, pangako. Ang naiwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. At siyempre, kinakailangan i-justify ng mga iba't ibang departamento, marami daw napirmahan na MOU. Ang EDCA bases, nagkalat po ang US military bases dito sa ating bansa. Nagkalat po yan. At makikita naman natin sa dalawang pananalitanan niya sa kanilang ginagawang rally, tinataas po niya yung intensity ng anti-China rhetoric niya. Kitang-kita natin, gigil na gigil sa bansang China na yung miyembro daw ng Duterte senatorial candidates ay pro-China. Nakalimutan niya kasi na ang number 1 source ng ating imported products ay China. Inaaway niya ang China. Totoo po yun. Ang number 1 source of our export, yung export destination po natin, number 1 pa rin ang United States. Kaya nga, parehong mahalaga itong mga higanting ekonomiyang ito. Pero hindi ka dapat makipag-away sa bansang China. And fact of the matter, hindi ba nung kumakandidato ka noong 2021 at noong 2022, ang takbuhan mo ay yung mga Filipino-Chinese na tumutulong sa atin nun?
Oy, bakit ngayon galit na galit ka sa China? At sinasabi mong pro-China ang Duterte senatorial candidates. But sinasabi mo na si Pangulong Duterte pro-China? Hindi siya pro-China, he is pro-Filipino. Ang interes ni Pangulong Duterte, interes ng Pilipino. Binalanse niya yung impluensya ng Amerikano, binalanse niya yung impluensya ng bansang China dito sa atin sa Pilipinas. At hindi po siya pro-China, lalo hindi rin siya pro-US. Siya po ay pro-Filipino. Binalanse lang na niya yung interest ng China at Amerika sa ating bansa. Yan din dapat ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Yan ang dapat niyang ginagawa sapagkat alam nyo, we are so situated in a very strategic position. Dapat nga tayo gitna ng mga yan eh. Tayo nagdidikta, anong gusto mo China, anong gusto mo US, halika kayong dalawa rito. Pagkakasunduin ko kayo, huwag niyo akong diktahan. Dahil itong lugar na inyong pinagtatalunan, nasa akin yan eh. Yung napaka-importanting maritime zone, yung sa South China Sea. Yan ang ating pinag-uusapan dapat. Issue-based. Ang nangyayari, naglipa na po ang US military bases sa Pilipinas. Kahit ano pong tawag nyo dyan, tawagin ninyong EDCA, tawagin ninyong Visiting Forces Agreement, base militar po ng Estados Unidos yan. Hindi makatungtong ang mga Pilipino, hindi makatungtong ang tropang Pilipino dyan sa espasyo ng lupa na ino-occupy sa kasalukuyan ng US military troops, facilities, and kung ano-ano pa nilang kagamitan. Dapat yan kasi balanse yung approach natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Amerika at sa China. Hindi tayo dapat sunod-sunuran dito sa Amerikano. Hindi tayo dapat sunod-sunuran. Ano na bang naibigay nila sa atin? Tama. Pinagamit mo yung base militar natin ng libre. Pinagamit mo ng libre. Kung nagpagamit ka na lang, sana ginamit mo na lang din sila. Singilin mo. Tama. Kailangan natin ng pera eh. Tapos pagka sila nag-i-extend ng tulong in the form of a loan assistance. Loan pa rin yung utang ho yun. Tayo magbabayad nun. Pag-usapan natin issue-based campaigning, issue-based tayo. Kaya lang talaga magne-negative ang Administrasyong Marcos sapagkat wala pong ginagawa ito para sa kapakanan nating mga Pilipino. Totoo po yun. Wala naman po nagagawa eh. Wala naman po sila nagagawa sa kapakanan ng mga Pilipino. Puro korupsyon, pera po ang issue po nila mga kababayan. 3 taon, kahirapan, hindi po nila nagawa ng solusyon. Inflation, trabaho, at nagmamahalang bayarin po natin mga kababayan. Totoo po yun. Kaya po, wala po silang maipagmalaki sa kanilang mga kampanya, sa kanilang mga rally. Kung hindi, bagkus, batikusin lang po ng batikusin ang dating Pangulong Duterte at ang kanya pong mga pambato na mga senador, mga katambay. Ito po, totoo po yun eh. Ito po, napakalaki po ng binenta po natin. Totoo po si Atty. Vic saka si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Tayo ang pinakamalaking ibinentang reserve gold itong 2024, mga katambay, 2023-2024. Humigit bali 15% po ang binenta po natin. Tayo po pinakamataas na binenta po na ginto, mga kababayan. Totoo po. Kaya po ito, pinalabas na po ito sa mga makabayang vloggers po natin. Napakarami po. At hindi po bababa sa 25 tons o 25 o 25 tonelada, mga tambay. At tayo po ang pinakamalaki na binenta na ginto na reserve. Samantalang napakaliit po ng gintong reserve po natin sa pandaigdigan, mga kabayan. Halos ilang porsyento pa lang. Tapos, magbebenta ka ng napakalaki po na halos 15%. Samantalang ang mga bansa na sa mga kapitbahay natin sa Asia ay nagbenta lang po sila ng 3%. Ang Thailand, mahigit 3% lang po. Ang Mongolia, 1-2%. Singapore, na mayamang bansa, ay nagbenta lang po sila ng 0.5%. Germany, mayamang bansa, ay 0.3% lang. Ang Jordan, 1.56%. At ang Cambodia, 0.73%. Ang Somalia, maliit lang din po, 1.7%. And ang Malta, ang pinakamaliit na naibinenta po nila na kanilang kagintuan. Samantalang tayo, hindi po nila maipaliwanag ito, mga kababayan. Ayaw po nilang pag-usapan ito, lalo po sa social media, na kung saan po nila dinala ang ating kagintuan. Ano po ang programa na dapat po talagang magbenta tayo ng reserve nating ginto. Napakatindi po. Wala nga po silang programa na sinasabing build better more. Wala tayong pandemya.
wala po tayong pinagdadaan ng malaking problema ang bansa katulad po nung 2020 na may pandemya po sa buong mundo na talagang lockdown ang bansa. Ngayon po, nagbebenta po tayo, wala tayong pinagdadaan ng malaking problema ang bansa katulad ng pandemya. Samantalang nung pandemya, never tayo nagbenta ng reserve nating ginto. Hindi po ba kayo nagtataka mga kabayan? Bakit nagkakaganito po sa bagong Pilipinas? Puro kaperahan po ang issue po nila. Bakit po? Saan po nila dinadala ang pera natin mga kababayan? Nagtatanong din po si dating Pangulong Duterte at si Atty. Vic mga kababayan. Dinadala po nila ang issue sa China. Di ba? Samantalang ang China, number 1 po sa ating bansa ang mga export. Di ba? At tayo ay nag-e-export din po sa kanila. Di ba? Sila rin po sa atin, nag-e-export din po. Halos ang produkto po ng China sa atin ay talagang mapagkikita mo. Kahit saan sulok ng bansa ay made in China, mga kabayan. At yun, binanatan pa nga ni Atty. Vic, di ba? Samantalang gigil na gigil ka sa China, samantalang pagdating ng politika at pangangampanya at kailangan ng suporta ang Marcos at lalo rin po ang Senadora Amy Marcos, ay mga Chinese po ang nilalapitan para humingi ng tulong sa kanyang pangangampanya raw di umano, pati po ang Pangulong Marcos. Grabe, no? Talagang yung kapalpakan po na ginawa nila sa issue sa China na sinasabing pro-China raw po ang dating Pangulong Duterte. Kahit po ako, naniniwala po ako kasi nakita ko po ang pagpapatakbo po ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Never po siya, sa tingin ko po mga kabayan, never siya naging pro-China o pro-America. Siya po ay pro-Pilipino. Di ba? Napakaganda po kasi ng kanyang foreign policy, di po ba? Talagang siya, wala po siyang favoritism. Lahat po nagamit niya ang bansa, lalong-lalo na sa pag-build up o pagbangon na ekonomiya natin. Kaya nga po, nung panahon na walang pandemya, talagang ang ating ekonomiya ay tumataas, pataas. Kung hindi nga lang po nagkaroon ng pandemya, ay napakaganda na po ng sitwasyon ng ating bansa, lalo sa ekonomiya. At lalo po sa mga pumapasok na mga foreign po na mamumuhunan sa atin, mga mamumuhunan sa ating bansa. Napakarami po sana kung hindi lang po nagkaroon ng pandemya. At yung sinasabi po ni Atty. Vic, di po ba? Nasaan na po ang 2 taong biyahe ng Pangulong Marcos na sinasabi pong napakarami pong pledges. Yung pledges ay pangako. Ayaw na rin mismo yan. Totoo po yun. Pangako lang po yun eh. Walang pera yun. Nada yun. Puro pangako lang po ng bansa na pinuntahan ng Pangulong Marcos. At pinagmalaki pa sa atin yung mga pledges na billion-billion, hundred of million of dollars at magbibigay daw ng magandang ekonomiya at siyempre po, napakaraming trabaho daw po ang ibibigay sa ating bansa at pakikinabangan ng ating mga kababayan. Nasaan na po yun? 3 taon na po. Sa pwesto panunungkulan ng Pangulong Marcos, nasaan na po yung mga biyahe po niya? Nada. Nga. Sa dami po ng sinabi pong pagbangon, napakaganda na ekonomiya ng ating bansa, ang nangyari sa ating bansa, sa ganda na ekonomiya pinagmamalaki nila, ay nabenta pa ang ating ginto. At sa katunayan mga kababayan, pati po ang ating reserve po na nabawasan po ng napakalaki ang ating reserve sa ating ginagamit po sa ating pag-angkat, pangbayad utang ng ating bansa ay nabawasan din po mga kababayan ng hindi po bababa sa $3 billion mga katambay. At ang ating ekonomiya at syempre po yung tinatalo po nating mga kapitbahay, di ba? Ngayon tayo na po tinatalo, pati ang Vietnam. Talagang inuungusan na po tayo. Yung ating sinatawag nga po, ibabalik ko lang, yung gross intel reserve po natin ay 3 billion po ang nawala mga katambay. Natapyas ang ating reserve o sinasabing Philippine Gross Intel Reserve po natin na hindi dapat ito. Tapos sinasabi nila ng mga expert, di ba? Hindi raw po dapat tayo mabahala. Paano ka hindi mababahala? 3 billion yan. Sana punta yan. Bakit ano nangyari dyan? Parang ginto. Ano yung sa ginto? Hindi rin kami mababahala na nauubos ang reserve ng ginto. Tapos pagkatapos niya, mangungutang ka.
At kung ibabalik mo naman ang ginto na sinasabi mo nga 25 tons na ibabalik ng gobyerno, lugi na ang Pilipino, lugi na. Lugi na tayo kasi totoo yung sinasabi na Atty. Vic pag bumili ka sa panahon ngayon ng ginto, mas mahal na. Sige nga, di napakalaki ng lugi ng gobyerno kung ibabalik mo ang ginto sa Central Bank, yung ginamit mong 25 tons. Di po ba? Kaya nga po hindi na, kailangan alamin po yan. Dapat po dyan, Atty. Vic, kayo po, meron po kayong kakayahan. Meron po kayong kakayahan, isa po kayong abogado. Sana po, kamukha rin po ng ginawa nyo, yung issue po ng 2025 national budget, ay dalhin nyo po rin sa usapin po ito at kasuhan nyo rin po o magsampa rin po kayo ng reklamo sa Supreme Court para po malaman ng taong bayan. Karapatan po natin yan, pare-parehas, mga taxpayer tayo. Kailangan po natin malaman kung saan o sino ang bumili ng ginto po natin sa Central Bank na hindi bababa sa 25 tons na napakaraming pera po ito. Nagbigay na rin po ng figure dyan si dating Pangulong Duterte. Ang sinabi niya po dyan, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, ay hindi po bababa sa 195 billion pesos, mga katambay. Ang pinagbilan daw po dyan. At ang masakit nga, no? Kung yan sasabihin po na ibabalik nila yan, luging-lugi. Napakalaki ng lugi. Ang tanong, maibalik pa kaya? Mga kababayan, napakarami po nilang issue sa kapirahan, mga kababayan. Sobrang dami. Di ba? Issue po, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, Maharlika Investment Ban. Di ba? Nasaan na yan? Ano na nangyari dyan? Kumikita ba yan? Wala na po silang investigasyon dyan, pati Kongreso, Kamara. Nada. Pati flood control, hindi natin malaman kung saan napunta yung mga flood control. How many billions of money, mga kababayan, ang inubos po ng Pilipino riyan. Walang investigasyon dyan ng Kamara at Senado. Kaya dapat po i-abolish na po yan at wag na po nating ibalik yung mga politiko na yan, mga kababayan. Wag na po yung mga senador, 19 Congress, mga congressman, nakaalyado po ng bagong Pilipinas, wala po silang karapatang maglingkod sa atin, mga kababayan. Pagka ganyan po ang ginawa nila sa ating kapirahan, 3 taon, walang kakwenta-kwentang serbisyo publiko ang ginawa nila ng 3 taon sa atin. Kung totoo at mapapatunayan lahat ang ginawa nila, lalo-lalo na sa 2025 national budget na yung bicameral committee report nila, talagang how many blanks, napakaraming blanco ang ginawa nila ron. Pero nung makapunta na, nung dinala nila sa GAB o yung General Appropriation na bill, nalagyan na. At nung pinirmahan na ang GAA, kompleto na. Wala nang blanco. Kaya nga sabi ng Pangulong Marcos yan, wala siyang nakitang blanco. Kaya nga naging gago yun Yung GAA, naging gago. Di ba? Kaya nga po dito, dinadala nila ang issue sa mga Duterte, pro-China, na kailanman ay hindi naman nangyari na pro-China si dating Pangulong Duterte. Sa katunayan, napakapayapa po ng ating mangingisda, di ba? Sa Zambales. Never po naging masama lang ang sitwasyon nila nung panahon po ni Pinoy. At ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos, naging worse. Parang bumalik lang po sa panahon po ng pamamahala ni Pinoy ang nangyari po sa ating karagatan, sa ating mga mangingisda. At wala naman pong nakuhang teritoryo sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, sa panahon po nila. At ngayon, nagkakaproblema, mga kababayan, kasi iniba nga ni Pangulong Marcos ang kanyang foreign policy. Hindi natin malaman kung ano pong utak meron po ang ating Pangulong Marcos. Dinadala niya po na pro-China, probinsya na raw po ng China ang Pilipinas. Mga kababayan, kailan pa? Naging probinsya ba? At hindi mo po pwedeng i-discriminate ang Pilipinas, lalong-lalo po ang mga Filipino-Chinese. Napakaraming Filipino-Chinese sa ating bansa. Hindi lang po 100,000 ang Filipino-Chinese na may dugong incheck sa ating bansa na nakakatulong po sa ekonomiya ng bansa. Dahil karamihan po ng mga Filipino-Chinese ay napakayayaman, bilyonaryo. Di po ba?
Tapos, i-discriminate po natin na tayo ay galit sa China, pro-China. Mga kababayan, ay nako, patawarin po. Anong klaseng panunungkulan meron ang ating gobyerno ngayon? Yung ginagawa nilang kahinaan, napakahinang panunungkulan, mga pangako, promises na hindi nagawa sa bayan. Tapos, sa kabila ng ginawa nilang 3 taong issue ng korupsyon, 3 taon dinala raw sa napakalaking korupsyon, mga kababayan, ang ating bansa. Tapos, dito mo lang dadalhin, ang gagawin mo lang po para mapagtakpan ang lahat ng ginawa mong kapalpakan, korupsyon, kailangan mapagtakpan ng mga Duterte. Kailangan mong dalhin ang issue sa mga Duterte. Ang mga Duterte, ang problema ng bansa, hindi ang korupsyon at ang kanilang napakahinang discarded panunungkulan sa ating bansa. Duterte ang kailangang sisihin, mga kababayan. Pero ang pera natin ay nawawala. Parang minamagic yata nila, di umano, mga kababayan. Kaya wag po natin tangkilikin, mga tambay. Ito po, yan po ang pambato po nila, mga tambay. Yan po ang pambato nilang mga senador. Wag na po natin papasukin ang mga dati na wala naman po nagawa. Ang mga ito, wala naman po nagawa yung mga dating senador na yan. Nagpayaman lang po yata yan, mga tambay. At yung mga bago rin po dyan, katulad po ni Congressman Sylvester Tulfo. Kasi po, 2 po pangalan daw nito si Sylvester, mga kababayan. Ayan po, katulad po ni Francis Tolentino. Yan po, dati nanalo po yan sa pamamagitan po ng Duterte. At si Pia Cayetano, napakatagal na pong senador yan. Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Amy Marcos, Lito Lapid, Camille Villar, Bong Revilla, Abby Binay, and si Ben-Hur Abalos, mga tamay. Yan po ang pambato nila. Wag na po natin na bigyan pa ulit ng pagkakataon na sila na naman, mga kababayan. Wala po tayong napala sa kanila. Ito po, subukan po natin ito para mabago naman po ang ating bansa, lalo sa paggagawa o paggawa ng mga kapaki-pakinabang na batas sa ating bansa, lalong-lalo na po na matuldukan na po ang issue po ng droga gumagamit ng mga politiko. Sana po maisabatas na po pagka nakapasok po ang PDP laban ni dating Pangulong Duterte, pati po ang bitay po para sa mga politiko at sa mga sangay ng gobyerno po natin ay magkaroon na po sila ng bitay para po mabawasan, matakot silang magnakaw, mangurap sa pera ng bayan, mga kababayan. Yan po ang pambato po ng PDP laban, mga kababayan. Siyam po yan. Siyam po, mga kababayan, si De La Rosa, Senator De La Rosa, Senator Go, Congressman Marcoleta, at si Vicente Lambino, Apollo Kibuloy, Philip Salvador, at Vic Rodriguez, at Jimmy Bondoc, at si JB Hinlo, mga katamay. Siyam po ang pambato po ng dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Tangkilikin po natin dahil po mas mainam po manalo po ang pambato po ni dating Pangulong Duterte kasi po lahat po ng natutuklasan po ni dating Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte at siyempre po ni Attorney Vic ay magkakaroon na po ng katuparan na maimbestigahan po lahat ito. Pati po ang ating kagintuan, ang ginawa po nila sa ating kaperahan, napakarami po nilang issue sa pera, mga kababayan. Lalo-lalo na po, makailangan pong mabago na ang sistema po, lalo po sa pondo po ng institusyon ng Senado at Kamara na wala pong public hearing ang kanilang pondo at syempre po liquidation lang po by certification lang ang kanila lang pong binibigay sa COA, mga tamay. Walang mga resibo, ang kanilang mga project, ang kanilang mga pondo, mga tamay. Napaka-special po. Pera po ng bayan, hinahawakan nila, bilyon-bilyon, trilyon, pero napaka-special po, mga tamay. Napakahirap po nilang i-audit. Unbelievable. Ganyan po sila katindi. Yan po ay nagsimula. Yan po ay utak po ng dating senador po yata yan na si Pampilo Lacson, mga tambay. Ibang klase po silang magprotekta sa pera natin, mga kabayan. Kaya po nakita po natin, bihirang-bihira po sa senador ang hindi po milyonaryo at bilyonaryo.
At bihira din po sa mga congressman ang hindi po nagiging bilyonaryo, milyonaryo. Hindi po ba kayo nagtataka? Kasi si Kamanong nagtataka, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Manatili po tayo mga kababayan, manatili po tayo sa totoo. At syempre po, iboto po natin ang tama, lalong-lalo na po ang magpapabago po ng ating mga batas at magbibigay ng magagandang batas sa ating bansa, mga kababayan. Wag na po natin tangkilikin ang 19 Congress, mga kababayan. Wala pong mga silbi yan. Ang ginawa lang po nila sa atin, sila po ang napakaraming binigay at kinuha sa atin, lalo sa ating kapirahan yata, mga kababayan. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.